Bago nga matapos ang taon na to ay nakapagbiyahe pa kami sa Zambales. Kung balak nyong mag last ride ngayong taon kahit overnight or day tour ay pasok na pasok ang bidyong ito para sa'yo. Dahil lalos 5 spot ang pwede nyong mapuntahan kung overnight lang kayo. Tapusin nyo ang bidyong ito dahil napaka-the best ang mga spot na ipapakita ko. Kaya ano pang ginagawa mo? Sit back and relax dahil itutur ko kayo papuntang Zambales. Kaya tara, umpisa na natin. Let's go! Lagpas nga ng alas 5 ng madaling araw nung magsimula kami bumiyahe. Dahil ang una nating destinasyon ay ang bagong tuklas, Kawag River, Subic, Zambales. Nasa 2 hours lang mahigit ang biyahe, nasa 81 kilometers lang yan kung nasa San Fernando, Pampanga ka mga idol. Tinapos lang namin ng 1 oras na biyahe at nagpahinga muna kami dito sa Barangay Layak sa may 7-Eleven. Dahil sobrang aga pa nga nung nandiyan kami, tinatsantya namin ng oras kasi target namin ay alas 8 ay nandun na kami. Kaya chill lang ang aming biyahe para safe na din mga idol. Pag nandito na kayo sa Danilopian ay madadaanan nyo nga ang mga matatarik na zigzag. At pag dyan nagkamali ka ng banking at nahulog ka ay yun yung tinatawag na shortcut papunta sa libro ng paglilitis. Pagkatapos ng Dinalupian ay Olongapo na ang kasunod na bayan. Ito lang ang disadvantage ng 10 oras na pag-alis. Medyo madami ka ng kasabayan na sasakyan sa kalsada mga idol. Pag nakita nyo na nga ang roundabout na may ulo ni Lapu-Lapu ay kakanan na kayo tapos madadaanan nyo din ang mga puntod na nasa bundok. Hindi ko nga maiwasan tumingin sa taas dahil namamangha ako sa itsura ng sementeryo. At nakarating na nga kami sa Subic mga idol. Siya nga pala, ang nakasearch lang sa aming Google Map ay Kawag River. Wala kasi siyang specific na pin name sa Google Map. Kaya for sure, mahihirapan kami sa paghahanap nito. Huwag kang mag-i-skip sa bidyong ito para maiwasan nyo na din ang mga pinaggagawa namin mga idol. Kabulok na lang po. Andito na kami sa river, pero walang entrance. Ito yung river. Nakakyam, mamadwas ka? Hinahanap namin yung entrance mga idol. Grabe, di namin alam. Bokya nga pala ang unang pin location na Kawag River. Kaya pinalitan ko to ng Pinaglabanan River Parking Area. Yun na lang kasi ang last na pin sa Google Map na pwedeng sundan. At dito na magumpisa ang aming kalbaryo sa biyahe. Tara, sabay-sabay natin tuklasin kung tama nga ba ang nasa Google Map. Pagsubok. Punta na mo. Nagarad! Patayin ang TCS. Oh my goodness. Bagong tuklas. Lamig ng tubig. Woohoo! Oh, yan ang nangyari. Side mo. Kaya na. Turan yung po to. Dalo mo na yan ah. Ini makaikim bro. Wow. Balang mata lilinis yan eh dok. Dahil nasa yung bulok. Kapamakan. Yung mababayan. Buka may pilakaran dok. Sakarme pa. Marimlin doon na dok. Hindi na. Woohoo! Kinang ina. Woohoo! Photo mines. Tubig na naman. Na. May gawa yung ay taga testing. Mababot ako kaya mo. Alright. Oh good shit. Kinang yan. Tawid ilog. Titiran na tawig ilog. Yuhuu! Baka mati eh. Kaya. Basic. Malinaw naman yung tubig mga idol. Hindi lang malinaw yung daan. Tabak adiri.
tangabeda ka talaga. Tungabeda ka talaga mga nyanindalan. Pero may ilog po doon, medyo malalim, gano'n. Kasi nga po hugis bangka eh, katulad sa amin bangka-bangka eh. Gusto na tapos dyan, malalim din dyan. Malalim. Walang bato sa paligid na ano. Yung katulad po kanina. Kasi, ano siya talaga, yung kumbaga makinis yung pagka ano niya. Hindi na ang lumakad. Sige, dito na lang po kami. Para matingnan po namin. Matatanaw niya eh. Kasi mas mataas na lugar to eh. Oh, sige po. Ito po. Salamat po. Oh. Thank you po. Woo! Grabe, ang hirap hanapin mga idol. Putay na. Dito na kami pero wala pa rin kami. Ayan o, napakataas. Ay, mag-river. Pwede yun. Ay, malinis mo rin o. Pero magsiminta kaya ta. Kumakaroon ng malis to? Ginagawa pa lang halos yata yung daan dito kaya tinawag siyang bagong tuklas. Pero dito na kami. Bumaba kami para mapakita sa inyo kung maganda nga ba siya. Ito, ilog na naman. Siyempre, mababasan na tayo dyan. Woohoo! Yan mga idol. Oh. Mainit. Pero malinis yung tubig. Yung mga motor, iniwan namin doon. Yun. Yung banda. Tara, samahan nyo kami. Ay, yung mga kasama ko. Konting paalala lang mga idol. Meron pala ito talagang main entrance. Palagay ko, nung bago kami pumasok doon sa may pinasukan naming kanto na may mga truck, ay dediretso ka pa nun. Magtanong-tanong ka na lang sa mga nakatira doon. Sabihin nyo lang kung saan po ang main entrance ng bagong tuklas. Yun po kasi ang pinakatawag nila dito. At syempre, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalinis dito. Hindi ko na nga pala i-voice over ito dahil kulang ang mga salita para masabi kong maganda. Kaya, watch this. Hindi alam kung malalim mo hindi. Layo. Saan? Di, dito lang. Alibre na ka naman alam. Ba't lang makapag-alit? Saan? Diyan. Mama. Ay, bisu. Oh, 1, 2. Di kaya. Nakita nyo? Ay, dyan. Nagaling na. Okay na? Yun. Dan agad niya ako ito. Sa kabila? Oh, sige ba. Thank you. Alright. Quality. Quality mga gar. Next destination. Paraiso. Zambales. Wow. Sobrang saya at sobrang linis talaga mga idol. Kaya nananawagan ako sa mga vlogger dyan na tulungan nyo silang may expose ang kagandahan ng tourist spot na to. May dagdag ko lang pala, bawal nga pala ang nagawa namin dahil parang binaypas namin ang mga taga doon para sa mga dapat naming bayaran.
Pero nagbigay na lang kami sa aming nakausap doon mga idol. Ayon sa source sa social media, ang bayad lang ng entrance dito ay 10 pesos. Tapos ang bayad sa parking ay 10 to 20 pesos. Depende kung anong dala mong sasakyan. At ang cottage ay 150 to 300. Sulitin nyo na habang mura pa mga idol. At ngayon, ang next na itutur ko ay ang Paraiso Resort. Sa San Narciso, Zambales ang location niyan. Nasa 23 kilometers ang layo galing sa Kawag River. At halos 30 minutes lang na biyahe yan mga idol. Kahit kulang sa tulog at medyo pagod na kami, matatanggal talaga pag ganitong view ang iyong makikita. Sobrang solid ng mga probinsya dito sa Zambales. Kaya ikaw, anong balak mo? Yayain mo na, huwag ka nang maya. Quick escape na yan. Yes sir! Environment fee. Kamagkanya? 30 pesos. 30 pesos. At may bayad nga pala na 30 pesos na environment fee pagpapasok kayo dito. Madami nga palang resort dito, halos magkakadikit lang. At dun kami pumwesto sa may dulo para peace at di gaanong crowded. One. Information ini oh. Walang tao. Libre lang tayo ngayon. Sa amin na to, ang lugar na to. Wow. Doon na yung mga perskin oh. Malapit tapak rin gamit. The best. Napakalinaw ng tubig. Sobra solid nga dahil kami lang ang nandito. At di na din kami pinagbayad kasi sinabi namin hindi rin kami magtatagal. Nilibre na lang kami nung may-ari dito kaya salamat po sa may-ari ng Paraiso Resort. Napaka-fresh nga ng tubig at madaming puno ng kawayan na nakatulong upang maging presko ang lugar. At may mga duyan pa at sa kabila naman ay puro palayan. Mga idol, di ko may explain kung ano nararamdaman ko sa oras na to dahil sobrang nakaka-relax na para bang ayaw ko nang umuwi mga idol. Kung bago ka lang sa aking page ay baka lang naman, baka sakali nga na pwedeng pakishare itong video na ito at pakipollow na din ang aking page. At kung may katanungan ka about sa destinasyon papunta dito ay maaari kang mag-comment para masagot ko yan sa abot ng aking makakaya. All goods. Let's go. Pundakit. Yeah. Alright. Aalis na tayo mga idol. Walang katao-tao dito. Kami lang nag-swimming. Kami lang tao dito. Asin. Hindi na kami pinagbayad ng may-ari. Shout out po sa may-ari ng Paraiso. Merry Christmas! Let's go! Unang destinasyon, libre. Pangalawang destinasyon, libre. Yung beach sana, libre din. Bye-bye, New Zealand. Oh, all goods, di ba mga idol? May dagdag ko pala na walang bayad ang entrance fee sa Paraiso. Ang may bayad ay yung mga cottage, depende yan kung ilang kayo kadami. Pero sa pagkakalam ko, nasa 300 pesos starting ng mga presyo mga idol. Nakarating na nga kami dito sa public market ng San Antonio. At dito na kami magtatanghalian. Kain po tayo mga idol. Pagkatapos namin kumain ay mamamalengke na din kami para sa merienda at hapunan. Para hindi na hassle paglabas pag nasa beach na kami mga idol. Pagkatapos niyan, diretso na tayo sa Barangay Pundakit mga idol. Bago nga pala kayo pumasok dito ay may bayad din ang environment fee na 20 pesos per head. Talo lang kami. Magkano? Saan po kayo, sir? Sa Pampanga. 20 pesos per head po, sir. Ang resort na pupuntahan namin ay ang Canoe Beach Resort mga idol. Dito mas malawak ang space at kung sakaling di maganda ang kondisyon ng dagat ay may swimming pool na pwedeng languyan. Tinatamad na din kasi kami maghanap-hanap pa ng mga resort pero madami pa ding sulit dyan. Hanap-hanap lang kayo mga idol. Hi, after very long day. Sandy. Yes?
Yes, sir. Yes, sir. Look at my paraiso. Alright. Swimming pool over there. Beach over there. Alright. Yeah, boy. Wali, diyan nga doon mong piraso. Dok. Nagluto na nga ang aming chef dito at nag-chill-chill lang muna kami habang naghihintay bumaba ang sikat ng araw para makapag-swimming na din sa dagat mga idol. When you crave for Oreos, you see them. Yeah, sunset. Negative nga ang dagat dahil maalon at malalim agad. Kita nyo din sa video, walang nagsiswimming kaya umupo na lang kami at nag-chill kasama ang solid na view at ang sunset. Negative yung dagat mga idol. Napakalalim tsaka napakaalon. Hirap maglangoy-langoy kaya kita-kita tayo bukas. Shot muna tayo. Alright! Good morning mga idol. 8 AM in the morning. Wala pa kaming plano pero na natin kung anong mangyayari. Let's go! Pansit! Alright. Napakainit. Maghahanap ng bangka. Bangkero. Asan ka na? Magkano yung bangka dyan, boss? Boss, ikaw ba yung vlogger yung ano? Nagkaplano nga kami ng umagang yan at may nahanap kami murang island hopping kahit 3 lang kami. Sumali lang kayo sa Pundaki group nila sa Facebook at doon mag-post lang kayo kung anong hanap nyo sa mga beach. At madami na din magre-response sa inyo doon mga idol. Bali ang island na pupuntahan namin ay ang Camara at ang Capones lang mga idol. Nasa 20 minutes din siguro ang biyahe papuntang Camara Island. We are here at Camara Island. Papi, magbalik ta ka rin. Negative yung dagat. Super low tide. Di na kami makakapag-swim dito. Mabato. Konti lang yung tubig. Makabawi kami sa Capones. Negative din yung Camara Island kasi maalon at sobrang low tide ng dagat mga idol. Kaya tumambay lang kami saglit dito at nagpicture-picture na lang pang remembrance. Pagkatapos ay lipat na agad kami sa Capones Island mga idol. Oh no. It's a cave. Yeah. Alright. Nice yung yummy. Nice yung good. At papunta na nga kami sa Capones Island mga idol. Mga nasa 5 minutes lang siguro ay agad makakarating na kayo dito. Kasi magkatabi lang naman sila. At dito, kahit anong kalagayan ng dagat ay susungabin ko na to mga idol. At hindi ko nga kinaya ang mga alon dahil masyadong malakas mga idol. Sabi din ng mga taga dito, summer daw ang pinakamagandang kalagayan ng dagat.
May vlog nga ako dito na solid itong San Antonio Pundakit Beach at ilalagay ko ang link sa description. Doon makikita nyong solid ang beach dito mga idol. At siguro dito na magtatapos ang aking pagtutur sa inyo. Sana ay nakapagbigay ako ng idea kahit papano. O paano ba yan? Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Salamat sa mga tumapos nito kahit mahaba. At salamat din sa mga nakasama ko. Sobrang nag-enjoy tayo. Mga idol, huwag niyong kalimutan mag-like, follow, and share. And I always thank you so much for watching. Good.